Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. para sa inyong mga kahilingan, Mga karaingan, Mga katanungan. ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Mayong buntag sa atong mga suking pamati sa atong regular nga programa nga PIA Pulong-Pulong ng Bayan. Siguro mahibong takaroon nga anong ani takaron sa kahanginan. Taliwala sa atong gisugdan sa pipila ka mga episodes nga dito kita sa atong Pulong-Pulong Zoom. So kini gihangyo ni nagyud na kang Manager Marjoan Aguilos tungod kay importante kayo nga masabtan sa atong mga suking tigpamati, sa atong mga ordinaryong mga Pilipino, sa atong mga biliranon, labi na kay umaabot na ang adlaw sa paghukom karong Mayo 9, tuig 2022. So atong sinati no kagaya ng buntag, bibo na kayo ang mga kalsadahan tungod kay nagsugod na ang unang adlaw sa kampanya lokal gikan sa kongresista ngadto sa mga konsyal sa kada lungsod. So matag lungsod makita nato nga naay mga gipahigayon nga mga rally, mga unsa pa nga mga kalihukan, siguro magpadayon pa ni kutob unyang hapon kay ang uban unya pang hapon ang mga schedules. Unya lakbitan sa natong saysay nga tingalig mahibong po mo nga karon pong adlaw nagsugod ang early registration para sa atong school year 2022-2023. Magsugod po ni karong adlaw Marso 25 matapos karong Abril 30. Diin ang tanang umaabot nga mga kindergarten, grades 1 to 7 ug mga grade 11 nga learners, pwede na sila mangadto sa matagtag sa mga eskwelahan aron pagparehistro. Gihimo kini sa Department of Education aron matantiyan nila ang kung pila ka buok ang nga mga estudyante ang mo-enroll sa umaabot nga school year 2022-2023. So karong buntaga, kini usa ka espesyal nga episode sa PIA Pulong-Pulong ng Bayan. Sa gikaingon ko na ato gining gipahigayon o gibuhat nya sa paghangyo pod sa atong manager nga si Marjoan Aguilos aron nga mapaabot ngadto sa atong mga suking tigpamati ang mga mahinungdanon importante nga mga impormasyon bahin sa umaabot nga eleksyon. So, sawa po'y pagpanuko, misugot po dayon ang atong Provincial Election Supervisor, si Attorney Sabino Simiharito, nga siya ang atong bisita sa karong adlaw. So, timely po kayo no, kay first day sa local nga kampanya. So, ato pong gikauban karon sa atong istasyon, ang Municipal Election Officer sa lungsod sa Almeria, si Sir Leonilo Pantas. So karong buntanga atong pagahisgutan kung unsa ang mga sumbanan sa atong mga kandidato, unsa ang mga updates nga ihatag nila karon bahin sa umabot nga piniliay karong Mayo 9. So usa ta ngadto sa atong mga pangutana, ato sang pangayuan sa ilang mga pasiunang mensahe o opening statement ang atong mga bisita. Sir? Mapay nga aga sa iyong tanan. First day ngayon ng campaign, hinaoton ta maging peaceful ang inyong pangampanya. Sir Neil. Mayong buntag biliran. Mayong buntag po sa atong host, sa atong manager ug sa tanang tigpaminawa nga programa, mayong buntag. So karon ato sigurong ipahayag sa atong mga botante. Ato na lang idiretso ngadto sa atong mga botante kay sila man ang atong gihatagan og pasiuog pangyod mga tukmang impormasyon sa angay natong buhaton sa mga limitasyon o sa mga
insakto nga mga butang atong paghimuon sa umabot ng eleksyon. So sir, kayo di ba karon pandemic pa man gyud siya, unya naa pa man ang mga health protocols nga atong ipasunod gyud aron makalikay kita sa pagtakboy anang atong matakdan ta ng COVID-19. So unsa man ang mga sumbanan sir sa atong mga kandidato o sa atong mga botante sa panahon unya sa eleksyon o diha sa pagbotar? Unsa man ang mga regulasyones nga atong sundon? Ang first thing first is that pagsulod sa butante ngadto sa eskwelahan, moagi sila sa triads, no. Kuhaan sila og temperature. Then after that, kung may rehistro sila 37.5 ang ilang temperature, dili sila padiretsohon dito sa voting precinct. Ibutang sila og isolation precinct. Adto sila dito mo diretso. Then after that, inigsulod niya dito, natay gidesignate diha nga IPP support staff nga mohatag sa balota. Kuman po niya fill up sa balota, ang IPP support staff na po na may magdala sa balota ngadto sa presinto kung asa siya nasay. So sa ato pa sir, dili sila pasudlon gyapon sila. Pasudlon gyapon. Oh. Unya gyapon diha nga triad, natay gibutang diha nga voters information desk para na sa tanan. Nga sulod kadto sa mga botante, pwede niya makuha dito ang iyang sequence number so that pag sulod niya dito sa iyang presinto, nakahibalo na siya kung sa iyang numero dito sa EDCBL o sa PCBL. So dili na mag-scan ang atong mga teachers. Unya i-guide na po siya og asa sa dapitan ng presinto adto. Pero bao gyapon sir, ato gyapon i-maintain siguro ang social distancing kay kasabot ra bata sa uban nato nga mga botante nga mura og magdumog-dumog kay gusto yung sila gyud mo una og pagbotar. So aduna ba yung mga ibutang nato mga kapulisan nga mao'y magpahigayon nga masunod gyud, masubay gyud ang social distancing. Actually natay giasahin diha nga diso Iyan, alas. katong DepEd supervisor o safety protocol officer. Sila'y magman diha sa atong presinto. Kada presinto natay safety protocol officer. So sa ato pa ang piniliay karong Mayo 9 magsugod unsa mang orasa sir sa buntag? Magsugod sa alas 6 sa buntag, mahuman siya sa alas 7 sa gabi. Alas 7 sa gabi. Pero usar ra yun siya kadlaw. Usa ra kadlaw. Usar ra kadlaw kay murag hugon-hugon man to nga murag magduha kadlaw tungod aning pandemya pero usa ra na kadlaw. I doubt gani umabot patag siguro kanang atong tungod sa kagamay na lang ang gi-allocate nga number of voters kada presinto telig mahuman na sila before 7 o'clock. Pero mo close sila alas 7 gyud. Pero mahuman na pagpamoto sigurado kung dili nakaabot og alas 7. Kaya sa usa ka presinto sa pagkuha nato sir no sa pag try na mo sa machine ang usa ka segundo makaprocess ang atong machine og at least 2 ballots. Sa ato pa sa usa ka balota ma-process sa atong machine mga less than 30 seconds. So dapat tayo iklaro no kay di ba sa atong balota kay dito nakatambong po ko sa usa ka panagtigom. Bahin ni sa party list, di ba ang party list tuwa man sa luyo sa official nga balot. Nag-ingon dito nga usara daw ka sa nakalista nga party list ang ibutar. Mao ba na siya sir? Kay basta yung uban malipat. Isakto ito, usalaan natin ibubuto sa party list. Oh. Pag dalawa ka, overvote ka. So kuan to sir, isa lang invalid. talaga. Invalid. Hindi bibilangin yun. Oo. So mangutanan na pud kung ari kang Sir Attorney Miharito. Attorney, pila na ban karon ang atong kinatibuk-an nga botante sa probinsya sa Biliran sa pagkakaron? Sa pagkakaroon, ang botante natin sa Biliran is 120,232. 120. 120 to 32. So ubay-ubay Ginoo, murag misaka siya og 123 to 232. 232. So mura og may pagsaka siya og gamay siguro sa kontra sa kumpara pero kung atong hunahon dili pigil siya as in kadaghan. Attorney, unsa man ang mga ginadili ug ang pwede nga buhaton kung magsugod na ang atong kampanya? Sa pangampanya ngayon, maraming bawal. Una,
bawal ang yung mga posters, bawal magdikit sa mga kahoy, mga poste, etc. Mga ano yan, pinagbabawal ng COMELEC. Bawal sila, ang mga in-person campaigning, bawal mangampanya ng yung pero karamihan ito makikita mo sa Manila ay nag-ano sila, pero bawal talaga handshake, physical contact, bawal. Oo. Kasi pandemic pa tayo. Bawal magkampanya, pumasok ang kandidato sa bahay ng botante. Mga ganyan. So, hindi pala, iba na pala ngayon dahil sa pandemic, yung parang i-maintain talaga na mayroong social distancing from the candidate to the electorate. So, Yes. So, parang may pagkakaiba at saka parang, di ba, sanay tayo nung una na yung mga kandidato papasok sa ating mga bahay, mag house to house campaign at saka ganun. Pero nakikita pa rin natin sa mga national na mga kandidato na talagang parang hindi nila parang hindi nila sinusunod yung regulation ng COMELEC, kasi kung makita natin parang wala ng social distancing at saka yung handshake pala doon pa rin. Mayroon bang action na ginawa ang COMELEC or nangangailangan pa na mayroong tao na magreklamo po? Probable. May report yan sa Law Department. Nakikita naman nila. So, nasa Law Department yan. Kung ano yung yan. Kung may violation or So, Law Department ang mag-ano yan. Hindi kailangan ng may magreklamo. Nakikita naman eh. Kung panalitan, quote in the act. Moto proprio, actually, pwede mo ang COMELEC. Kunya, ang usap ko na pwede kung naay magreklamo, pwede mag-file og kuwan, pwede magreklamo. Pero mamagay na itong prinsipyo, wala man ay kaso kung wala ay reklamo. Diha sa mga TV stations, sa atong makita, agad dikit-dikit kayo mga tao. Supposedly, it is not allowed. They must maintain at least 1 meter distance gikan sila mga supporters. Pero sa ato, wala man ay nagreklamo, so wala na say kaso. Pero kung ma-observe na mismo gikan sa Law Department sama sa gingon ni Sir, they can immediately file a complaint against that candidate. So may may preliminary investigation kung ano mga so nasa Law Department na yan. Oo nga, kasi we are government law, not amendment. So talagang susundin natin kung ano yung mga batas na ipipinatupad ng ating Commission on Elections, kasi sa panahon ng election sila ang may karapatan o power na mag-impose ng ganung mga patakaran. With regards po, ano pa ba yung ibang mga bawal, attorney? Katong gingon ni Sir, na dili pwede magbutang og mga posters diha along the National Highway o sa mga kahoy. That would include poste sa Bilico o sa tanan ng mga government structures. Tanan nga government structures or struktura nga gipondohan sa kwarta sa gobyerno, dili pwede magsabit og campaign materials. Whether or not nasunod na siya sa size, basta government structure, wala siya gidesignate sa pud nga lugar. If it is a public place, wala gidesignate nga common poster area, dili sila pwedeng magbutang og campaign materials. So, makita po nato nga siguro unaware po na ang ubang mga gipangsugo, gipangsuhulan ba nga bisag asa na lang nila ipamutang. Pero di po ta kabasol kay basin po ang ilang gisugo, wala po sila nakahibaw nga mga bawal day kay sa pagsuri-suri makita gyapon nato nga ang mga kahoy pamutangan, ang mga poste sa Bilico pamutangan, ug gani ang uban pang mga government infra projects na gipamutangan po gyapon siya. So siguro timely po siguro nga ato po siguro kung ako'y kandidato, akong sugoon, ako pong i-instruct nga ayaw na kay masayang kay di ba baklason mo na siya Sir Nel, baklason na magyapon siya. Oo. So gawas ana sa mga nagisgot ka Sir bahin sa common poster area. Unsa man ning common poster area? Na mahatagan na to og pagpahayag ang atong mga listeners. Kanang common poster area nga atong gingon does not refer to existing structure. Kanang common poster area atong gingon structure na nga buhaton o ipatukod sa usa ka kandidato or usa ka political party
kung di nila ibutang ang ilang mga campaign materials. Ang size na is 12 by 16 na to? Oh. Oh. Muna ang iyang maximum size. Unya, kanapod nga common poster area, specifically, para ragid na sa specific political party. Lere si, for example, nag-construct ang NPC o iyang common poster area kung asa nila ibutang ilang campaign materials. Kung magbutang ang LDP, dihaan na nga gi-construct sa NPC, dili siya pwede. Bisan musugot pa ang NPC. Pero ang magkuha na, sir, ang mag-allocate na ng space, ang Comelec. Supposedly ang Comelec, pero pwede po buhato na o mitingo nato ang mga kandidato, pwede po sila mo suggest o gasa nato ibutang. Pero ang mag-designate sa common poster area ang atong opisina sa Comelec. So ano naman to, napadala na sa mga kandidato kung saan ang common poster areas. So hopefully sana ngayon kung doon lang sa common poster areas sila pwede at saka private places. Pero yung pagdikit attorney ng mga houses, okay lang 'yon. Oh, Oo. provided may May pahintulot. Okay. Dito naman tayo sa iba pang mga ipinagbawal. Regarding sa mga infra projects po, attorney, ano po yung mga ipinagbawal na hindi pwede? Marami po ang bawal sa bawal ngayon tawag nito, mag-bidding, bawal construction, pero pag nabid na, umpisa na, so pwede na 'yon. Yun ang ngayon bawal. Bawal din ngayon mag-transfer, mag-promote ng mga personnel or civil service personnel, bawal sa yung hindi ka pwede mag-appoint o mag-promote within the campaign period from the national. From the national hindi, ngayon ang start. Ngayon. Local. Ito pala yung reckoning period. 25 up to 45 days yan. Up to mga siguro mga May 8. Until May 8. Sige. Kaya pala yung iba pinadali yung yung mga appointment para hindi siya hindi maging saklaw sa prohibition ng appointment. Akong idugan tong gingon ni sir, no? May eksakto tong gingon ni sir nga karon mag-start ang ban or prohibitions for the construction o pag-release sa mga government fund, release and disbursement of government fund. Pero kung katong gingon ni sir, nabidding na before 25, ang buhato na sa local government unit is that they must apply certificate of exception from the CFO para ma-release, makabayad sila o kung mapadayon ang construction. Pero kailan it should be bidded before 25. So mga ginaang palawad, kinahanglang mabid sa before sa... Then after that, kung mo-continue ang construction after sa 25, dili pa siya mahuman, before nga date, before supposedly sa date karon 25, naka-apply na sila certificate of exception para mo-continue ang construction. Unya, at the end of the day, pagkahuman sa construction, humana ang project or ang kontrata na humana, makakolekta ang kontraktor. As long as nakakuha ang implementing agency of certificate of exception from the Campaign Finance Office. Mga tana po kong attorney, bahin bang, di ba, ang social media karon man na may usang behikulo or tool nga gigamit sa atong mga kandidato gani. Makita nato sa atong mga FB pages nga kuan gyud. Kuan na kanang usayngan aning mo yung pirmi nato makita nga iboto. So unsa man sir ang patakaran diyan sir sa pangampanya sa social media? Sa social media dapat naka-register sa EID ang mga social media account ninyo. So yun para mapayagan kayo mangampanya sa social media. So registered ang account. So yung kandidato ang magpasa sa inyo ng mga account kung saan doon niya ipopost yung mga niya, campaign. Pwede rin pag hindi ka kandidato, halimbawa ang mga kampanya is ng kandidato, pwede pero account niya ng kandidato. Halimbawa ako kandidato tapos friend ko si sir. Pwede kong i-share niya yung post ko. Okay. Pero sa kandidato 'yon. Counted sa kandidato.
kasi para din malaman ba, kasi para malaman din ng ating mga listeners kung paano yan, kasi ang iba parang may apprehension na hindi lang ako hindi ako tatanggap ng mga post sa mga kandidato, baka baka may violation na magagawa. How about, attorney, kung empleyado ka ng gobyerno, bawal yun? Bawal yun. Absolutely bawal. Empleyado ng gobyerno. Civil service. Oo. Kahit ano ka, pero kung GO pwede lang, kasi wala mang employer relationship. relationship. Kung job order lang. Actually, kung ano siya, it is a gray area. Pero de facto, ning gamit ka og kwarta sa gobyerno pag sweldo anang tawhana, kung na kay delikadisa, diligid ka mo gamit ana. Imagine mo, imagine kung ikaw ang mayor o ikaw ang gobernador. Gamito na ako ang mga GO pagpangumpanya, nagsweldohan ako gikan sa kwarta sa gobyerno. Diba? Pero pwede ang elected officials. Ay. Pwede ang elected Pwede. officials. Pwede. Walay prohibition. Well, ang atong yun, that is directly or indirectly. So pwede siya pero kung mga BHW ang tanod, pwede siya, sir. Or Hindi dili- pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-share. Hindi siya pwedeng mag-share. Kung barangay tanod ka at saka BHW, kasi parang paid sila. Hindi. Honorarium. Pagdating sa barangay tanod, Oo. sa barangay yan apolitical ang barangay. So, hindi siya pwede mga panya. Dili sila supposedly participate. Kahit Sa ngayon, dahil sa pinagbabawal ang in-person campaigning, pa nga sila namin Sila pa nga ang magre-report sa amin nung mga violation ng kandidato kapag ng rally. So pag may ng rally, so mag-submit sila ng affidavit para i-detalye kung ano bang nangyari doon sa rally. yung official ng barangay. Oo. Actually namin gidevelop nga campaign monitoring checklist. So kung diha sa iyang barangay, ikaw ang barangay officials, barangay kapitan ka, barangay tanod, tagaan ka na mo campaign monitoring checklist. So that you may not attend ng campaign rally, unya imong lantawon dito kung say mga violations, check na lang kung say mga violations sa mga kandidato. Pero sir, itanong ko lang kasi may nakita ko mga post. Yung barangay captains dumalo sa rally. Ano ba 'yon? Violation or hindi? Katungod ba nato na sa ako? Oo. Katungodan na siya. Kaya bisag ako mutambong ko rally. Ato ni sang katungod. Provided pagabot dito sa rally dili ka mo usa ka sa stage imo kong ikumpanya. Or mo kumpanya ka sa usa ka kandidato. Pero ang pag-attend or ng mga pagpaminaw proclamation sa rally ato nang katungod para kita mismo makahibalo ta makapili kasi kinsa kay angay na nga tumaton. tumutaran Kay dili siguro maayo nga mubuto ka na lang usa ka kandidato nga wala gani kakabali so may plano aning tawana. So paminaw nato ang tanan nato mga kandidato kung say buhaton nila if ever mapili siya sa mga tao mo'y mahimo natong leader. So kung dili ka maminaw og rally dili ka kay balo og kinsa angayan nga kandidato. So it is really advisable nga kitang tanan motambong ta ng mga rally so that makahibalo ta kung say programa sa kada kandidato nga atong pilion. So sana nakakinig ngayon si Sir Tiburcio Morales kasi membro po kami ng Multi-Stakeholders Advisory Council ng DILG at saka sa isang meeting namin sa first quarter, sabi niya, imbitahin mo sana yung kumilig para din makakinig. Kaya ito na ngayon. Sana nakikinig yung si Sir Tiburcio Morales kasi gusto niyang malaman kung ano yung mga updates tungkol sa election ito kasi may mga bago man doon sa mga pangangampanya at sa mga iba pang mga probations. Mubalik na ito itong natin na Clinton, sir, katubang mga campaign posters ang gibutang sa mga private residences. Oo. Di ba nakabalita na nga gisyo nga tiyaro ang Korte Suprema? Kato siya, with respect sa mga campaign materials nga wala gi-finance, wala gigastuhan gikan sa bulsa sa kandidato or gikan sa panudulanan sa usa ka political party. Katong gi-isuhan og TRO sa Korte Suprema, kadto nga mga campaign materials or campaign posters nga gikan mismo sa kwarta sa kaugaling kwarta sa mga supporters nga gibutang diha sa ilang private properties. Pero kung gibutang po na sa public places, dili gihapon siya pwede. Kung mula pa siya sa eksakto nga dimension nga require under sa atong rules.
So pero katungod po siguro na sa mga butante no kay kita naman tayo isig ka mga gigipang dapigan nga mga kandidato nga atong pilion yun sa umabot nga eleksyon. Kung ako siguro kung moangay ko sa akong kandidato, pwede po ko magpa-imprinta dito ibutang ra sa akong balay. Mo na ang gingon mo ng argument sa mga petitioners actually. Siya nga mo ng katungod pag suporta ko sa kakandidato wala man mi nangayo nga na kwarta. Ako nagastuan na diri na ako gibutang sa iyang akong balay sa akong properties, dinamo na siyang katungod. Mo nang gisyuhan og tera sa korte. So mo na ang murang ilang gibang nga argument. In the meantime, So attorney nga rin napunta sa kanang mga civil servants. 'Di ba bisan pa sa wala pa yung pandemic, wala pa paggamit sa social media, nanay mga prohibitions sa atong mga civil servants. Unsa man ang mga prohibitions, attorney? Sa nasabi ko na kanina, unang-una appointment, hiring or new employees, creation or fillings of new positions, giving of salaries, increases, transfer or detail of civil service employees, suspensions of LGU officials, local government officials, pati pa nga sa filing of leave ng mga ng municipal treasurers. Pinagbabawal mag-leave ngayon ang municipal 2 days out at 2 weeks prior to the election day and 1 week and I think or 2 weeks After. Bakit po attorney pinagbawal yung pag-leave ng mga municipalities? Importante kasi sila Sila sa munisipyo sila ang ang isa sa uupo doon sa board. Usapon sila sa custodial sa mga election documents. Sila ang balutan na sila mabot. O ang other election documents na sa So bawal talaga mag-leave. Kung mag-leave man kailangan ng ng approval ng COMELEC. Tuloy kayo. Yung attorney, yung pagbibigay ng mga comments ng mga empleyado ng gobyerno. Lalo na. Comments and parang kuro-kuro lang ba niya ba? Ang empleyado ng gobyerno bawal ng comment. Pag siya ng comment, parang siya So bawal 'yun. Okay, so ganun 'yun. Mayroon iba ata na na panood ko sa sa YouTube or sa empleyado mismo ng gobyerno. Nagbigay ng comment. So hindi 'yun bawal 'yun. Pero parang may exception na pwede siyang ng kanyang personal view lang. Hindi pwede. Hindi rin pwede? Hindi. Parang nabasa ko na yung kung personal opinion lang niya, hindi rin pwede. Hindi nga pwede. Kasi empleyado siya ng gobyerno. 730. Oo. Nabasa ko kasi yan, oo. Pero mas mabuti lang siguro na hindi na lang magkomento para wala baka matingnan. Magkomento ka yung puro-puro lang, private lang. So pero pag public ka, mahirap 'yun. Mahirap, oo. Pero pwede rin sabi ni sir, pwede rin dadalo sa mga rallies para para makapakinig din. Pero hindi ka lang pwede mangampanya doon. With regards sa vote counting machine, attorney, how prepared na po ba yung Commission on Elections po? We are prepared enough. I think ang vote counting machine sa April mag-uumpisa ship sa mga kanya-kanyang presinto sa hub. Dito sa atin sa Ormoc at sa Tacloban ata ang hub. Tapos by that mga katapusan ng April punta na sa mga presinto yan. So we are prepared. Pati yung mga personnel na magmaman. Okay, in fact ngayon nagti-training ngayon ang mga DepEd natin. Last 2 batches ang ng DepEd nagti-training ngayon para sa darating na election. Pero mayroon din kayong hinire na parang IT. Katulad ng una na kung mayroong mga may mga ng mga vote counting machines makaano kagad. Mayroon yan Disotech. Ano bang tawag dun, sir? Disotech. Disotech. Pag masiraan ng makina, so nandun sila. Disotech or BCM technician. Vote counting machine technician. With regards also to maintenance of peace and order during the elections, handa na po ba tayo? 100% handa 100% na. Ang mga pulis, wala Police problema. at saka yung army. May Basta army ba? lahat ng dito sa Biliran, halos lahat ng
armed forces or ano, pati ang tawag nito, ang sa fire. Kasama ang fire? Oo, kung magano sila po, kasama sila sa ano, sa election. Ang Coast Guard natin, kasama rin. Yun. In fact, sa March 31, mayroon po general conference ang lahat ng involved sa election. So parang final briefing sa mga doon sa mga involved. Isa pang gusto kong itanong ay ano pa po ba yung mga aside doon sa sinabi ni Sir Nel kanina na doon sa mga ng triads, mayroon din po bang mga health personnel na doon? O sila yung sa triads? Sila yung magman sa triads? Ang health personnel, andun lang sa IPP, Isolation Polling Place. Sila yung so halos lahat ata, ewan ko sa In every polling precinct, may lahat. halos sa lahat na so lahat may Medical medical personnel. personnel na naka-assign dun. So, okay. So, not necessarily naman yan na medical, hindi naman yung barangay health workers. Pwede. Oo. Beherts. Mga may mga linya sa medical courses. So, pwede yun. Kamo lang mo gamit sa katong temperature scanner. Katong kuwan na. O niya katong sa ganini sa imong pressure ba? Speak mo manometer. So talagang pinaghandaan talaga ng Comelec ang darating na halalan kasi sa lahat ng area na makikita natin na parang doon ang pag-focus para na siya. Mayroon na po bang kinandak na voters education campaign ang Comelec? Mayroon na. Kami in fact, mayroon kami sa mga kandidato una. Ngayon doon sa Kabukgayan, tapos na ang Kabukgayan. In fact, that is a roadshow ng makina. BCM. So at saka sa iba pa, namin ngayon lang medyo medyo nag-slow down dahil sa mayroon kaming training. So pagkatapos ng training, so ulit na sa roadshow. So sa voters education campaign, yung sa yung mga proseso ng makina ang pati sa pagboto. Sa pagboto. Oo. So ito na So in fact mayroong maliit na mayroong na kung sinong gusto ng balota, pwede siya bumoto. Mag-testing. Oo. So sa voters education campaign siguro ito mas mabuti na siguro ito na avenue kasi nasa himpapawid tayo. Ano po ba yung mga dapat nating sa mga botante natin? Ipaalaala. Ikaw. Of course, sa mga botante, kailangan mapili sila ang eksakto nga leader. Oo. Dili lang ang consideration ng ilang lantaon. Ang ilang lantaon, number one, ang qualification sa usa ka leader. Imagine kung makapili ka sa ka leader, membro sa Sangguniang Panlalawigan, membro sa Sangguniang Bayan, unya dili day mabuka ang baba. Unsaon niya pagdebate dito? Para sa ato. So kinahanglan mo pili kita og gangayan ng mga leader. So dili lang ang kadakon sa consideration nga gihatag, kundi ang kwalifikasyon sa leader may atong pilihon. Ang kinaiya sa tao o ang iyang kwalifikasyon. Ang importante ang iyang plataporma di gobyerno unsa may buhaton niya og mapili siya. Importante liwat sa May 9, take note, alas 6 mag-umpisa ang voting. So maaga ang mga botante natin sa presinto. So dapat maaga. Before 6 a.m. pa. Oo, hanggang 7 o'clock in the evening yun. Insakto lang gingon ni sir, kinahanglan sayo. Kay nga naman, dili pwede magdasok ta dito sa polling precinct. Dili dito. Natay safety protocol officer nga mo'y mag-maintain sa ilang distansya. At least 1 meter distance sa kada botante katong pila-pila. O dia, kung mupakita niya sila dito, lapas na sa city, di na ginala sa kaboto. Kailan alas 6 pa lang, tuwa na sila before, even before 6 o'clock. Kaya nga itong mga teachers, mga 5 o'clock, tuwa na sila. Tuwa na. Mag-start may pag-release sa mga election document gato sa membro sa atong electoral board. Kami sa Elveria, nag-schedule at 3 o'clock in the morning. Mo na pag-deploy na mo.
So that, early as scheduled, tuan na sila sa presinto, nakaprepare na sila daan. Pag-abot sa mabuton ta at 6 o'clock, ready na ang ato mga teachers. So unsa may atong mga answer, unsa may atong mahatag nga mga pahinumdom sa atong mga butante? Una sila mga to sa mga polling precincts. Una, ilista na nila daan ang ilang napili nga mga kandidato. Okay, Para sige. dili ta magdugay dito sa presinto. Before ka mga to sa presinto, nakaibalo ka na kinsa ibutang ni mga mayor, kaysa ibutang ni mga vice mayor, kay dili maayo nga tuwa na ka sa presinto maghuna. Malangan. Oh. Mo na kung giyon, kinahanglan mo attend gid sa rally, kay diha pa lang sa rally, makapili na sila og si kinsa ang ngayon nga kandidato. Pero ang uban po ambot lang dili man siguro tanan, dili na mo attend. Mo nang sakit sa ato mga butante, dili na mo attend sa rally. Kang ilan na lang paboton og kinsang pinakadako nga mohatag, which is wrong. Which is wrong. So nga ngayon atong buhaton mutambong dagrally para makapili ta og si kinsa nga ngayon nga kandidato, may mutay butang nato sa balota. Nakabasa ko actually dito sa CEOs ni Gloria ni Defensor ba? Niyon sa Defensor. Ang balota ay hindi listahan ng mga magnanakaw. Hindi listahan. Muna higbutan ako kain litra. Nag-rescan ko sa nagbasa-basa ba ko sa katong biography ni Defensor, Miriam Defensor Santiago. Nabasa na ako dito nakin siya. Ang balota ay hindi listahan ng mga magnanakaw. So mao po na bitaw ang ibasihan ang uban nga mga basihan sa atong mga butante. Pero in fairness po sa ato mga kandidato, ang mga butante magduso bisag tuhay o butan ka kayo nga tao. Tungod kay ang mga butante may magduso nimo, nung makabuhat ka na, imagine mo nang bisag palit nimo bugas mungadto ka sa kandidato. Ipalit nimo medisina mungadto ka sa kandidato. Bisag ipalit na lang halos nimo kindi mungadto ka asa man na nakuhaon. Oh. Imbis nga butan na nga atong napili tungod sa atong pagpinangayo, mapugos na lang pangitag pamaagi ang atong kandidato. Makapangakaw nino sa dili nila tinuyo. Atong pugson. Sayo po nas mga butante actually. So, Dili po ta makatuod nga tos presinto, dili ta matagan og konsiderasyon. Makalimot ta hay mo to dapit ta presinto. Pagkataga niya, sutoy pa kayo na matagaan na. so bawal magdala ng campaign materials ng ng kandidato sa loob ng presinto. In fact, within the voting centers, bawal ang campaign materials doon. Pero sir, kasi nakikita ko din sa panahon ng halalan. 'Di ba ito ang yung polling presence school. Doon sa sa unahan, mayroon dong mga ng mga kandidato, mga tauhan ba, namimigay pa rin ng yung Bawal parang mga lista. Di ba bawal na yun, sir? Bawal yun. Sample ballot. Bawal mangampanya na. Wala nang campaign. Voting na yan. Pero hindi man siya kandidato, sir. Bawal yun. Kahit hindi siya kandidato. Kahit yung personal lang na, hindi ka na. Basta Pero, bawal mangampanya na end ng campaign sa day after, day before sa election. End ng campaign. Wala nang kampanya. wala nang kampanya. Pamboto na. Pero sana maano yan, sir, kasi yun kasi ang parang practice ba na mayroong utusan ang kandidato tapos ito hindi naman pera yung ibibigay, parang lang ba yung mga lista lang ba ng mga parang gano'n. Isa pa rin yun siguro. Anuhin namin ngayon, hopefully para kasi mahirap yun yung mga natin butante. So mga kandidato bawal talaga mamigay ng ng mga sample ballots during Sa panahon on election day. Oo. Ano ba sir para makita yung ng view yung mga botante sa isang presinto, ilan po ba yung dapat lang nandun? Kasi di ba nung una mayroong parang chamber na ito, dyan lang muna kayo, pero ngayon ano na ba yung setup? Okay. Holding area. Oo, holding area. Oo. Ganon pa rin ang holding ang natin, pero doon sa loob ng presinto mga 10 ata or 15. Depende sa laki Depende ng Sa laki ng classroom. So pero minimum 10. Minimum of 10. Para maano yung So yung mga upuan doon. Pagdating sa holding area, lahat ng mga ganun din may social distancing pa doon. rin na 1 meter. So punuin yun then isa-isa first come first served basis kita. Hindi tayo magano ng number.
Walay priority na. Wala priority number. Oo. Pero siguro, hindi pa makaano yung pag-check ng mga temperature, ganun, parang makalangan ba? Hindi, sa ano naman yun, sa gate. Ato na sa gawas, gate sa gawas lang. pala. Sa gawas pa yung Oo. triads. Oo, triads. Pagsulod din mo sa voting center. Ang atong voting center, it is composed of number of voting precinct. Pareha sa sentral sa PI Garcia. Ang usa ka voting center mo na. Diha ka ng PI Garcia, daghan kayo ng voting precinct. So pagsulod pa lang nimo sa gate sa PI Garcia, na dito ang triads na makuha sa imong temperature. Dili sa kada presinto. Dili sa voting precinct. So, kung mo aning Kundi eskwelahan, sa Sir voting Del, center. diya pa sa gawas. Nasa gawas. Gawas pa Diha sa- sa entrance. Sa entrance. pagsulod lang. Oo. So, puntahay ako, sir, butante ko niya, magpakuha na kong temperature. Tapos, di lang sa kumubutar, pwede na. Pagpasok mo ulit, pag lumabas ka, magpasok mo ulit. Mo, usban gyapon siya Oo. og kuha og mga temperature Kuha, di ay. gyapon. Kain ko dili na kay na naman ka dito. By the way, ang gate ng presinto natin, dalawa. Oo. So kung isa lang ng anong gate na yon, so hatiin yun. May Igres o Ingres. ingress at saka ingress. So para hindi hindi magtapo-tapo ba ang mga botante during election. Patilat ang presinto. May entrance at saka exit. Exit. Doon sa So kung dalawang portahan sa presinto, no, isa doon entrance, isa exit. Hindi babalik kung saan ka pumasok. Okay. Yun ang bago ngayon. Kasi nung una parang isa ang pagpasok, isa ang paglabas, pero ngayon iba na pala. Iniwasan natin magkaroon ng COVID. Ang COVID natin magkano. So iyan ang iniwasan. Basta katong physical contact, dili sila makasabot. O di ana misgutan to kaganina ni sir wala tay priority number. Natay exception sana. Except kung heavily pregnant women, persons with disability, o senior Senior citizen. citizen, Oo, PDL. muna tagalan siya. Mga O di katong mga comelec deputies, katong mga disotek, bumoto. Dili na to napapilahon kay magbantay ba na sila sa presinto. Mao. Unahon gyud. Nahon na. When nato i-request sir, taga ato mga biliko personnel nga may magmanto sa kada ko. Isa pa yun. Ano yun. Mga comelec deputies. Yung magano Basta mag-perform og election duties. tagang priority. So pareha pod sa mga media, taga po may priority. Okay, mo na among nasabtan sa unang murag paunahon may butar. Nahon. Oh. So daghang kayong salamat sa art. Paunahon tag butar nila sir. Oh. Ang umaabot nga pinili ay usahay man gyud ning tao ba kining mga botante bisag unsa lang ilang ilang basihan ba unya matupan ni sir ang kanang mga konsiderasyon mo ay gikuan. Unsa pa man ang angay natong ipaabot sa atong mga butante sir nga sa pagtinuodan gyud nga pagpili. Gawas katong imong giingon kaganina nga mga kinahanglan na ay mga performance ana mayo og kanang musulti. Unsa pa may lain nga imong ikadugang nga para pud mabati sa atong mga butante nga isip giya nila. Okay. Sige. Sa karong Mayo 9, mo na mo determine sa atong kaugbaon, sa atong lungsod, sa atong barangay, o sa atong probinsya. Sa usa lang nimo kasayap pagpili anang pitsaha. Sa usa lang nimo kabagay, sa usa lang nimo kasi mo na ang maghusga sa atong kaugbaon. So kinahanglan nato ayuhon pagpili. Kay no mo determine sa atong future. So kung mamili ka, dapat unang-una mayroong integrity. So marunong kung ano yung iyakan, amo yung buhat. Okay? So usa ito. Tapos diri buhaon. Makuan ni mga buhaon. So ngan usa pa, diri kay namamalit boto. Diri dapat iboto. Tungod nga namalit na siya eh. So dapat ito kuan nila. So ano pa? Others, kung ano man ang na maging qualification natin. So, by the way, sa election, dapat may qualification tayong babasihan. Para natin ang karapatan natin, yung karapatan natin ay ginawa natin. Yung
So yun nga sir, ano, ang ating pagtuldok sa kandidato sa Mayo 9 ay nakasalay yung Ang ating kinabukasan, no, kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating probinsya, ng mga lungsod. Kasi pag, sabi pa ni Sir, pag hindi tayo makapili ng mga kandidato na ayon sa ating batayan ay tama, ganun pa rin ang mangyayari. Sana din maano ng ating mga botante na, di ba, yung attitude na ano lang kasi hindi naman tayo kilala. Tama ba 'yan na pag-iisip na masasabihin nila na sige lang kasi hindi naman tayo kilala after election daw hindi naman sila mag-ano sa atin. Mali 'yun. Dahil sa ang leader natin siya mag-ano ng kinabukasan natin. So mali na hindi natin kilala yung ating iboboto. Bumoto tayo ng kilala natin para maano natin. Kung halimbawa sa sunod na eleksyon, hindi siya gumawa ng kanyang pinangako or kanya, no? So, may karapatan tayong hindi siya iboto. Ganyan ang eleksyon. So, nakasalalay talaga sa mga botante yung kinabukasan ng bansa at saka kasi pag sabi pa, ulitin natin, pag hindi tayo makaboto ng tama, wala talagang patutunguhan. Pero naman sir, di ba after election, it is provided naman sa Republic Act 7160 ba yun na yung recall, di ba, mayroon na pag hindi ilang percent daw yun, 15 or 10% of the total voting population ay pwedeng na ma-recall yung kandidato. Applicable lang yun sir sa local, hindi sa national. Pwede sa national, but hindi pwede sa presidente. Wala pang batas tayo sa recall. Sa local, karamihan naman ngayon, so, pwede mag-recall tayo sa 1 year after ng kanilang pag-upo. After election. Pag-upo nila, then pwede sila. Pero anin pang recall, divided yung mga tao natin. Sa election na lang. Kung ano talaga ng criteria na binasihan nyo, so be it. Kung magkamali tayo, better next time. So, pipili na lang ng next election kung Oo. Karamihan sa natin, hindi naman tawag nito, hindi naman nagano ng ang mga botante natin, hindi naman namili kung sino lang may ibigay. Yun ang maging basihan ng pagboto nila. Pero sir, tanong ko lang, mayroon na bang na-penalize or put behind bars doon sa mga vote buying? Mayroon na pala. Mayroon yan sa Liti, mayroon yan. Pero iilan lang sa kadami-dami ng vote buying, iilan lang ang napipinalize. Ano ba yung sir? Ano ba yung nakuha na ebidensya sa yung napinalize? Yung pera. At saka talagang hanggang sa dulo sinuportahan, may witness. Diri sa ato daghan nadakpan. Nadakop. Pero dili man masustain ang kaso. Kaya ang unang matras diha ang witness. Daghan nagdadakop diri pero dili sa mapadayon ang kaso kay dili na magpakita ang witness. It's either napalit ang witness or nahadlok ang witness or natagaan og posisyon ang witness or ang anak sa mga witness. Kung padayon ka pa ba? Di na lang. So yung pera sir na na ibinigay, yun ang pinakaunang ebidensya. Yun talaga unang ebidensya. Baka lang, bayad ko ito sa hindi pwede. Ano man yung accessory evidences na yung pera na ibinigay ay sa kandidato sir? At testigo. Ang testigo mismo. So ang testigo talaga kung mayroong mag-stand na testigo. Pero sabi naman nila, pabayaan na natin yan kasi minsan lang naman tayo nakatanggap ng pera sa kandidato. Mahirap yun? Yun ang parang ng mga... Muna ang usa sa atong sayop. Kada bang mingon, nga atong napasagda na, kay talang sa rabanta. Remember, nga dili nato mabago ang atong sistema sa pamulitika. Kung kita mismo dili nato i-assert nato ang atong katungod. Ikaw nakakita ka nga dahil na malit. Muna, magpiyong-piyong lang, man ta mo malit. Yung bayad man to sa utang. Pero ikaw mismo nakahibalo ka. Di dapat mo testify ka na malito siya. Kaya kung dili ka mo testify, wala kay mahitabo. Wala yung mahitabo, dili natin Padayon disiplina. pagyapon siya ng padayon. Pero akong balikon, in fairness sa ato mga kandidato, ang mga butante magandang sayop na kung sayop pa na. Kaya kung dili ang ta magpabayad,
Dili unta ta magsige gila every now and then mga tos mga politiko. Dili nato madusok. Akita may nagtukmod ang mga botante may nagtukmod sa mga politiko para masayop, para manguko sa kwarta sa ato gobyerno. Ang mga botante. Yung mga na magbago gid unta, magbago ang ato mga botante. Ngano ba tatong gingon nga dili ko mubuto ng tawhana kay wa man na kailan ako. Sayop na siya. Oo, Kung mabitan ikaw na, sir. mismo nakaila ka, bisan tang kanang kandidato wala ka nang makaila nimo. Pero ikaw nakaila ka nga kanang tawhana maayo ng tawhana na. Kanang tawhana na may programa sa ato nang iboto. May plataporma di gobyerno na nga maayo para sa tanang sektor sa community. May programa na para sa mga batanon, sa mag-uuma, mangingisda, academic, senior citizen. Nasa programa in every sector sa the community. Imo nang iboto bisag wala na kailan nimo kay man kana ang eksakto nga tao. Pero namay Sakto nga kandidato. namay uban sir maingon nga sige lang kay human naging eleksyon ko no Dili. kanang nga kandidato di man nakaila sa ato. Mao gani na. Sumag gyapon na siya no. Nga, sayop murag na siya. I don't care Kasi nga attitude. sayop na siya nga prinsipyo. Oo. Kita mismo, dapat ka na sa nga panahon na ka ng Mayo 9. Mao gina ang katungod nato. Ato gina exercise, ato gina isang lantaw, atong huna-hunaon. Kaya ako nang gingon, sa usalan nato kasi we will suffer for the last 3 years. Dili lang kita, ang ato pang mga sumusunod, ang atong mga anak. Sa nga mo banggad mga personal interest mo, wala mo na kailan ako, ito mapili unya na, dili ko matagaan og benepisyo, dili ko matagaan og pabor, kay wala mo na kailan ako. Diri lang ko, bisag dili mayo kay nakailan ako, kung mapili tingali matagaan ko pabor, vested interest na, personal lang imong ginauna. Dili ang imong wala ka maglantaw sa kagmaon sa atong nasod, sa atong lungsod, ug sa atong probinsya. By the way, ang election natin, sa election day, kailangan ang mga botante magdala ng sariling ballpen nila para pangsulat sa EDCBL. Magdala ng kanilang sariling bullpen. Okay. Mabuti sir, sinabi mo kasi yung iba naman hindi nagdadala. Ano na, yung mag-ano lang sa mga teachers na nandun, na nag-serve. Hindi magpapahiram, sir, baka mag-ano eh. Due to COVID. Yun ang... Yan ang unang consideration diyan. So, lahat ng botante dapat may ballpen para sa pagsulat doon sa EDCBL na. So, ilan ba ngayon, sir, ang yung presinto ng buong probinsya? Ilan ba? Yung cluster percent, Cluster percent 189. 189. So, 189 cluster Sa buong percent. probinsya na yan, sir. Oo, ang probinsya. Clustered. Cluster percent. So natay 189 pod ka machine. So, 189 machines din na yung BCM. Yung machine ba, sir, na ginamit noong unang eleksyon ay yun din ang gagamitin ngayon? Hindi ba yung sabi natin bago? Hindi. Yun din ang gagamitin. So, in-stored, then... Repurpose yan. Repurpose, Inayos, then yun ang gagamitan nila. Okay. Akala ko bagong makina na naman ang gagamitin. Ay, hindi. Oo. Hindi. Kung magbago tayo ng technology, siguro, babaguhin na makina. Pero, makina, so pwede pa yan ngayon. Ewan ko sa eleksyon kung anong Yung gagamitin. technology gagamitin ng Comelec, so yun ang babaguhin natin ang makina. So siguro sir sa ating mga botante kasi maaga pa silang pupunta sa mga polling presence. Ano ba sila kakain muna ng pananghalian o magdala ng baon? Magdala siguro ng baon at saka tubig kasi yung maghihintay ka pa kasi. Pag bumoto ka, siguro tubig. Tubig, sir. Tubig. Kumain ka muna, tapos pumunta ka sa presinto mo para bumoto. Hindi magdala ng baon. Hindi po. Hindi allowed yung magdala ng baon? Allowed naman sa Sa labas lang, sa labas lang ng Allowed ka. hindi practical. Hindi practical na magdala ng baon. Pero kung ang botante prepared na siya, dili na ka kinahanglan magdala. Kaya pag-abot dito na, even before ka mga tos presinto, nakahibalo na mga gigaw, kinsa ang imong giboto kay andam naman. Andam na. Ang madugay lang diha sa presinto kung wala ka makaandam. Ang madugay diha sa presinto kung ikaw nagpinangita pa sa mga kandidato nga wala kahatag nimo. Wala madugay, wala makasamo. Mabitaw. Magsige lang suroy-suro na sa presinto para tawagon sa mga lider. Sa akin pa rin pero dili na mao ngayon nato nga buhaton. Pag-abot nato sa presinto, dapat na andam na kita. Bisag karon pa lang dapat nakahibalo na ta og sa kinsa ang atong ibutang sa atong mga balota. Bisag sa karon pa lang dapat na sila
gilista-lista. Unya, during the campaign, on the process of elimination na, ay, dili man din ni maayo na akong unang nalista. Pulihan ko niyo, kaya mas maayo dahil siya. Di ba? Ay, mga lista na sila. Dapat andam na daan ng mga botante. Dati nanay nakalista yun. Dili maghuna-huna nga tuwa sa presinto na. Before mga to sa presinto, andam na siya. Para dili madugay ang atong proseso. Dili maghuwat og kinsay Oh, kakugatag, dili sir. Dili magsinuri. Dili na magsinuri sa Roy. Oy, sorry oh. Mabita na ako sa itong nagsibaran nga kanang uban kung ano man silang di pa man mubutan nga sige pa magadto ngari mali na ang ilang mga Or na ako konsiderasyon. sapod nga makadugay sa atong eleksyon. Kay buntag walay mamoto na, pipila lang kamo kang maboto. Maupod na. Pagkahapon mo na mamoto kay ano man. Halos tanan natagaan na. Ah, Nga dili gid nato masakpan kay mutamo man. Pero kung ako kay nasang makita daghan na may atay na dako. Wala kay tay pilion. Diha bisag dislungsod sa Almeria ako nangigon sa mga taga Almeria. Og naa gani makita, wala kitay pasapiato na. Oh. Sa kabuka, sa kaibiran, sa kabukayan, daghan tang nadako pa na. Natay mga ongoing nga mga kaso. Mao gihapon na sa Almeria kung naay magbuhat ana, akong advice sa mga kandidato, it should be done in a subtle way. Kinahanglan tago kay dayo. Dili gani sa magtago, ibutang kay nalas publiko nga sakit kayo sa mata, insulto kayo sa opisina. Wala kitay mahimo tinud-on ta gina sa pagsiko. Kauban ng kapulisan. Ako, I would like to express my gratitude sa atong kapulisan sa Almeria. Kay very active, very supportive. In fact, ang atong kapulisan sa Almeria may mag-initiate og activity. Usahay mo tambong na lang mi. Oo. Mayo ang atong kapulisan sa Almeria actually. so congratulations sa atong PNP Almeria ha. Nagi-congratulate po ni Sir Nilo kay maayo gyud ang inyong pagpadaganda sa lungsod sa Almeria. Siguro sir tungod kay mga 2 minutes na lang or 3 minutes. Last na nila ako nga question siguro din parting statement. At 7 PM kay Maman Mahuman sir, masabtan ba dayon ang resulta? O resulta sa piniliay? 7 p.m. Oh, katong 6 ba? Oh, 7 PM ang last ng ano. 7 PM. Dili pa. Dili pa. Pagabot og alas 7, daghan pa na sila buhaton pero daghan pa nagbuhaton ang atong mga teachers paghimo pa nang sa report. Pero kung mangutana ka, unofficial result may naa na. Ang official result dili pa na makuha nato at 7 o'clock in the evening. Dili pa. Okay, magpamay pagkahuman. Unofficial na kay balo na sa unofficial. May i-print pa na nga katong ano. Dili gid eksakto nga 7 o'clock. Kaya at 7 o'clock mo ni O, pang pagundang last. sa atong pagboto at 7 o'clock mo na pag-start paghimog report sa atong mga teachers. Mo na pag-close sa atong kuan pagpaboto. Pero applicable pa to sir katong giingon nga kung tahay at 7 PM na pa'y pipila nga wakaboto, pwede pa to siya. Pwede to siya. Kung pananglitan, pakabot sa alas 7 sa gabi. Unya, naapay mga tao, atubang nandiha sa atong mga 30 meters fronting the polling precinct. Ang buhato na before 7 o'clock na, mugawas ang atong poll clerk, ipanglista ang mga tao nga na atubangan. Ang diha lang sa lista mo na i-allow na pagboto after 7 o'clock. Pero tawagon ra pud katulo. Inigtawag ka na, base sa listahan, wala ka makabate or wala ka diha, bisag butungha ka na right after natawag kayong pangalan, dili ka na pabuto. So di gud ta magpalangan-langan no. So kay hapit naman mahuman na atong oras, nindot kayo ang atong diskusyon, siguro na pay laing nga higayon na to sir nga atong ilaan ani para mas matagan pa nato og impormasyon gyud nga tukma ang atong mga botante o atong mga suking tigpamati ni atong regular nga programa nga pulong-pulong ng bayan. So mangayo na lang ko sir sa inyong mga closing statement. Okay, sa akon, malapit na ang eleksyon natin. So, good luck. Bumoto tayo ng tama. Yun lang. Sir. Sa ako, para na sa mga kandidato. Panahon sa kumpanya, atong gihangyo, kadili ta maglinabayay o hugaw sa isig nato nga kandidato. Mudslinging, dili na sa maayo paminahon. Ang atong represent ang atong programa o plataforma di gobyerno. Atong i-present ang atong kaugalingon nganong ikaw ang pinakamaayo nga kandidato. Dili nato hugawan ang pangalan sa atong isig ka kandidato kay at the end of the day, even after elections, magsilingan rata, magkaamigo rata. Para pagkaumaw niya sa elections, pwede rata maglamano, magginakausay. Pero kung imo kung hugawan, tiyaling pagkauman election, magsinunto kay ta. Di ba? So, dili siya maayo ka ng mudslinging. I-present ang atong kaugalingon sa mga botante base sa atong qualification o programa nga atong gidala panahon niya sa elections. Para sa mga botante, mupila tawag sa'yo. Di po mag-away sir. Mupila tawag sa'yo. Una, kung natay mapilian, pasagdan nato ang atong mga silingan o si kinsa ang ilang napilian. Ang atong pagpili, actually,
should be based on our personal vocations. Wala say hadlokay, way tarhugay, kundi gikan gud sa imong kaugalingon nga pagpili. Walay intimidation suppose. So daghang kaayong salamat no Sir Nilo Pantas og sa atong Provincial Election Supervisor si Attorney Sabino Mijarito. So nagpasalamat po mig dako sa atong mga suking tigpamati nga karon aniya minamati sa atong espesyal nga programa sa Pulong-Pulong ng Bayan og mag-ingon na lamang nga maayong udto og daghang salamat sa inyong pagpamati. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. mga katanungan. Ito ang kasagutan.